Yung tanungin ko Ate Annalyn and Kuya Brian, may inoffer si Brother Hel doon sa Alaminos, doon sa Lukap, bakanting lupa, pinuntahan namin noong nakaraang araw. Gusto niyo po ba bumalik ng Alaminos at doon titira at mabigyan kayo ng bahay kubo? Hi, Kuya Brian! Kumusta? Bagong gupit ka ngayon ha. Guhapon natin ngayon ha. Ha? Hi, ate. Magandang hapon. Oh, ang ganda mo na ngayon ha. Ha? Anong dala-dala mo? Opo. Ha? Oh, dito Upo ka dito O, kumusta kayo? Ako'y nagulat nung pagpunta ko doon. Nagulat ako sa Usap po muna kami, Kuya Ronnie, hate, ha? So, ako'y nagulat nung pagpunta ko. Ate Annalyn and Kuya Brian, na wala ng bubong. Nakita ko na lang doon yung mga ibang kalakal, yung karito na luma, at saka yung mga tubig, at saka yung mga sako. Oo, madam. Ano nangyari? Pinalis na kami doon, madam. Oo. Kaya, Pinaalis kayo? pinapakot pa ngayon yung mga kanil sa dami-dami yun. Yung mga basura niya sa likod. Anong ginawa sa mga basura? Andun pa po, madam. Andun po po, madama. So yung mga kalakal nandoon din, may mga kalakal pa doon. Iniwan na ni Brian yung mga mga bakal na lang. Isang kilo lang yun, 2 piso. Oo, 2 Okay, piso lang. so pinaalis na kayo. So hindi ako nagkamali. Ako'y pumunta ng Western District Hospital. Oo, madam. Totoo ba na hinimatay ka? Hindi po, madam. Madam, Sino nagsabi, madam? Yung tricycle driver doon. Kasi Wala. tinanong ko kilala niyo si Kuya Brian or si Ate Annalyn. Oo. Ang sabi nila, sino yun? Sabi ko yung nag-iigib parati dito. Oo, madam. Sabi, siya yung hinimatay dyan sa gitna ng kalsada di ba? at dinala ko sa ospital dahil nawalan daw kinang malay. Binitbit ko sa ospital, wala daw si Kuya Brian. Din kinabukasan, pinuntahan ni Kuya Brian doon sa ospital. So, napunta din kami ng Western District Hospital, hanapin. Pumasok ako doon, sinamahan ako ng yung head nurse doon, no? Hinanap namin, kinalkal namin doon sa logbook, wala ang pangalan mo. Pumunta ako sa ward, umikot kami lahat ng doon, wala. Hindi naman totoo yun. Hindi kayo na Wala, At sabi wala, pa nga, madam. bininta nila ang mga gamit nila kasi binili ng gamit or pinabili ng gamot o whatsoever, ganun ang nangyari. Nasaan yung ibang mga gamit nyo? Si Brian na, madam. Nandun, madam. Nandun. Sa kaibigan ko doon. Oo, sa kaibigan niya. Iniwan mo yung mga Durabox, Oo, doon yung mga yun. lamisa, Oo. bininta nyo. Hindi, nandun, Hindi, madam. okay lang. Kung magsabi ka ng totoo, no problem. Diyan lang ang mga gamit Kinong ng kumalan ng 3,000 yun. Ha? Kanya, doon sa kaibigan ko lang, naiwan ko po yun, di mawawala lang ako. Kaya pinakuha ko sa kanya. So, ibig mong sabihin, pinalayas kayo. Opo, madam. Tapos, ang sinigurado nyo lang binitbit is itong bike kasi magagamit mo sa kalakal. So, anong araw kayong pinalayas sa may-ari ng... Sino ba nagpunta sa inyo? Police? Barangay? 5 sasakyan po yun eh. mga 5 sasakyan. May mga babae pa nga. So, pinaalis kayo ora-orada. So, wala kayong pag-iwanan doon sa mga gamit, kaya binintay nyo ng 3,000 doon sa kaibigan nyo. Lahat na yon, yung Durabox. Yun lang lamesa, Durabox, saka yung mga upuan, saka yung paglagay ng plato, madam. Pero mga timbal namin, nandyan mga yun. Yung madaling bitbit Oo, na yung magkasya madaling. dyan, yun Oo. ang dinala nyo. Oo, madam. Yan lang. Ora-orada, pinuntahan kayo doon na para paalisin. Naglalakad kami na kasi siya nang nagbabike sa mga karga namin. Madam. So lahat ng gamit nyo, pinasok nyo dyan, nilagay nyo, tapos ikaw naglalakad. Oo, madam. Bakit hindi kayo sa akin, nakiusap doon sa mga tao doon, o doon sa may coffee shop, kilala ako doon sa para kontakin ako, para masundo ko kayo sana, or mapuntahan sana kayo, masakluluhan ko kayo doon, kung ano ang nangyayari sa inyo. Nakalimutan ko na yun, madam. Nakalimutan. Nataranta na kayo, pinagalitan ba kayo? Hindi naman. Hindi naman po, madam, kaso nga lang,
iniisip ko yung marami kong hakutin. Yung mga baka papakot pa yung mga basura niya, yung si Brian doon sa likod, madam, doon sa likod namin, yung mga Oo. tinatambak niya doon, mga kalaga, hindi na pwedeng nabebenta. Oh. Baka kasi papakot lahat yan, hindi na kung saan ko itatapon, ito rin nasa isip niya. Kaya umalis kayo kaagad. Opo, madam. Kaya umalis kami doon. So, nung umalis kayo doon, saan kayo? Diretso kayo punta dito? Bike kayo? Nagdali-dali na kayo? Kung anong, ano nyo, yun na lang? Nagpapahinga kami, madam. Pag, kung saan kami natigil na doon na kami nag-ano, sumisilong pag umambon na doon na kami sumisilong. Sinong kaibigan ang pinagbintahan mo ng Dora Box? Nagtatay mga banlagan, mga ukol ng Tabi Saan ko ng banda? Rose, tabi lang ko ng Rose. Tabi ng Rusi. So, buti binili din kaagad. Nagpakiusap ako, madam, kawan. Babawala lang ako. Sige, kinuha naman niya. Kasi hindi nyo naman maiwan dyan. Di ba? Oo, nanakawin At na. wala naman din kayong pag-iiwanan. O kung iiwan mo rin dyan, hindi nyo na kayang mabalikan, ganun din, parang bigay na lang yon. So, ang ginawa nyo is bininta na lang para magamit nyo yung pera na meron kayong pagkain habang kayo ay naglalakbay. Ang tumbok nyo from Alaminos to Tarlac po. Tarlac, uuwi kayo. So, kailang ang nangyari, huminto kayo dyan. O anong nangyari? Huminto kayo dyan sa may labasan dito sa gate. Hindi, nagluto pa, kumain pa kami dyan, madam, mo, sa may Damortis dyan. Nagluto po kami dyan. Sa- Tapos, yung- nung pagkatapos oo. namin kumain, pinuntan ako ni Kuya, kakarga. Pinunta niya yun, nagkakarga kami ng... Para aalis na naman ulit. Oo, alis na naman kami O, ulit, madam. tapos, Sabi ni Kuya sa akin, punta mo nga yung bang kung gusto mong tumira dun, sabi niya sa akin. Sumakay ka sa motor ko, sabi niya. So, sumakay ako, tulog lang ko dito. Yun, pwede sabi ko. ang swerte nyo. Kasi natagpuan kayo ni Kuya Ronnie, nasilayan kayo dyan at inalok kayo. So ngayon, inalok kayo ni Kuya Ronnie papunta dito, so nakita nyo dito at hindi na kayo umalis. Hindi naman. Pumasok Hindi na, na, pinasok nyo na madam. yung pida dito at dito na kayo Oo, natulog. dito na kami. Mula nung galing kayo ng Alaminos hanggang dito, Opo, madam. nagstay na kayo dito. Hindi na talaga kayo umalis. Hindi na, madam, hindi na kami malis. Oh. Kasi pag may nasabungan dyan, nag-extra to, nagkakatay sila ng manok dyan. No? May bayad yung manok pag binabalatan. Binabalahibuan, madam. Grabing gulat ko. Alam nyo po, pagdating ko doon, so, Bigla-bigla nasaan kasi. sila? Walang bubong. Tapos ang ganda pa ng bungad ko, sabi ko, ay wow, ang ganda ng mga pananim ni Oo, Ate iniwan na. Annalyn. Yung mayabong na yung mga sitaw niya. Kasi dito pa ko banda. Dito kasi ako dumaan sa may Oo, ano, madam. sa may, iba, mayroon yung parang bukid. Yung, tawag nito, yung binawasan mo para makadaan ng Ay, oo. yung bike mo. O dito pa ako banda. So pagpasok kong ganyan, paglingon kong ganyan, nakita ko walang bubong. Oo. Imbes ang saya-saya ko dahil sa una pa lang ang ganda-ganda na ng bungad ko dahil nakita ko yung gulay mo, and then nung malapit na ako doon na nasilip ko na yung bahay mo, wala ng bubong. Para akong hindi makakibo, para ako hindi Tapos makapagsalita, sinabi pa na-shock nasa, ako. sinabi pa na Tapos, nasa nung ospital umikot ako doon kay tatay, na yung kaibigan nyo doon, pinuntan ko sa bahay nila, sarado. Walang tao. Oo, wala yung mga... Umikot na naman ako sa kabila. Nagtatanong ako doon sa kabilang may tricycle doon banda kay tatay, di ba? May mga nakaparado doon. Wala din, hindi nila alam. So, umikot ako doon sa igiban nyo. Ayun nga, yung iba kilala ka, yung iba hindi. Oo, Yung yun. sabi ko, ito, yung nag-iigib dito, ganyan, ganyan. Yung hinimatay. Lalo ako nga yung kinabahan. Hinimatay ka daw sa gitna ng kasada at Hindi totoo dinala yun, ka sa madam. Western District. Kaya Pinaghanap bininta kayo mo pa daw doon. yung mga gamit para daw Pambili ng gamot or pambayad sa tricycle na sinakyan o ano-ano pa. So, ganun ang nangyari. Hindi ganun nangyari. Kaya pumunta kami doon sa nakarating ako ng hospital. Alam naman po nila yung van, yung mga Oo. tao doon, mga tricycle driver. Tricycle driver. Alam nila na pinaalis kayo. Alam nila. Sinabi nila na imatay ko. Oo, ang Ba't sinabi iba na nila? hinimatay daw. Hindi naman totoo. Hindi naman totoo yung So, madam. ibig sabihin, alam na mga tricycle doon na pinaalis kayo. Paalis kami nila. Wala nakapagsabi sa akin ni isa doon. Basta yun lang.
isa lang, buti nga may isang lumapit or dalawa, sabi niya, hindi ko na napapansin na nag-iigib sila dito. Yung mga iba din, madam, na nakukuhan sa akin. May sila dati kinakausap ako. Ngayon nung kuhan, wala na. Parang nagtutulong sa akin. Mula nung natulungan kayo. Oo. Iba na yung ano nila kasi doon. Parang naiinggit sila sa amin. Sa mga bigay-bigay na tulong, i-deserve nyo naman. Eh, dapat yung mga ganyan, sinabi niya, o sige, kayo na lang dito nakatira sa ganito. Kami na magta-tricycle driver. Kayo dito sa sitwasyon namin. Siyempre, mas deserve nyo mabigyan ng tulong. Tapos yung mga ano nyo doon, wala nang bunga. Pinagkukuha na siguro. Baka pinagkukunan na, madam. Kasi may naiwan. Maganyan pa yung bunga ng mga talong. Pero namin namumulaklak ng pa yung mga talong mo, pero wala nang bunga ni isang maliit na ano, wala. Yung umalis kami, namumulaklak na yung kamatis namin doon, saka yung okra namin noon eh. Nung umalis kami, baka pinagkukunan ng bunga yon, sabi namin. So wala kayong ibang nilapitan o wala kayong ibang tinakbuhan, diretso agad, naisip mo, na ibenta ka agad at umalis. Hindi na kayo pumunta doon sa tulay. Hindi na, madam, hindi na kami bumalik doon. Pumunta ako ng tulay. Sinilip ko kayo doon. Wala nang hagdanan. Nahirapan akong bumaba. Oo, wala na. Tinapon Di ba may na kasi- shortcutan dito sa Oo. likod? Hindi na ako dumaan doon dahil masyado ng makipot at masyado ng masukal. Oo. Kaya umikot pa ako doon. Bumaba ako sa tulay na wala nang hagdanan doon. Oo, wala na talaga, madam, kasi pinagbabato daw ng ano, Sa tinapon. baba, madam. Oo, yung hagdanan na tinapon. Tatrabaho doon sa kalsada. So, ayan po mga kabayan, no? At least, yung pag-aalala ko at kaiisip ko kung nasaan sila mga kabayan. Kaya maraming salamat talaga kay Kuya Ronnie de la Cruz sa pagkutkop sa mag-asawang ito, no? Talagang ano talaga, napakabuti talaga ng Diyos mga kabayan na inutusan sila na diyan sila huminto o diyan sila magpahinga dahil meron palang isang tao na si Kuya Ronnie na willing at may puso na magkupkup sila sa kanila mga kabayan. Ako'y agad-agad, no, ako'y na alis yung pag-iisip ko na nung nag-message sa akin si Kuya Oo, Ronnie. namin, madam. And then nakita ko yung video nila. Talagang nawala yung ko talaga mga kabayan, no, na-relax ka agad yung utak ko mga kabayan. Kaya sabi ko ni Kuya Ronnie, di bali, pupunta po ako dyan, na busy lang ako ngayon kasi marami akong meet up, maraming lakad, maraming mga schedule. So, salamat talaga kay Kuya Ronnie de la Cruz mga kabayan na may mga tao talagang napakaginto ng puso at nandiyan na nakahanda palagi na umalalay, no, tumulong sa mga kagaya ni Kuya Brian and Ate Annalyn. O, diba? So, ito finally confirm na nandito po sila mga kabayan at alam ko kayo nag-iisip din kung nasaan na sila, kung ano na nangyari sa kanila. Marami ding mga katanungan, no, sa isipan yung mga kabayan na kahit papaano ngayon ay naging panatag na tayong lahat na natagpuan natin sila dito, nakausap natin sila dito, nakita natin muli personally dito sa tirahan ni Kuya Ronnie po mga kabayan. O, kumusta kayo dito? Madam. Ayos lang, madam. Balita ko, ang dami yung sideline ha. Mayaman na kayo ha. Bili ka rin ng maga po. Oo, pinamili ni Brian kaninang maga, madam. Ibig sabihin, itong mga kalakal mo, buy and sale na yan. Oo. Wow, Yan ang very nabukas good. Balita ko, kumikita kayo ng 1 milyon isang araw. 1,000 lang, madam, pagdala. Kaya nandito ako kasi manghihiram sana pang puhunan sa mga ngalakan na rin ako, mag-buy and sell na rin ako. Ha? Pero siyempre doon banda, ayoko naman dito banda kasi maging kompetensya ko kayo. Ha? Yun talaga ang sadya ko dito, manghiram ako ng pangkapital. Kasi balita ko okay na kayo. Oh. Ano? Sa sideline, madam. O, kumusta ang buhay dito sa bagong, balak nyo, punta ng Paniki, Tarlac? Dito na kami magtatanim, madam, kasi magtatanim pa ako dyan ng mga gulay, madam. Magtatanim ka ng mga gulay. Oo, sabi dito. ni Kuya, doon sa, Oo. yan sa likod ng palisdan.
Dalawang ng buwan isda. Oo, mag-alaga daw ng isda, madam. Kung ano yung buhay na alam nyo na makakatulong sa inyo at mas magaan sa inyo, doon kayo para hindi ka mahirapan. Okay? So, nandito ako ngayon, Kuya Brian and Ate Annalyn, kasi ito yung gusto kong itanong sa inyo at ito yung sinasabi ko sa aking mga viewers at hindi ko pa sinabi to sa inyo na meron akong surprise sa inyo na sasabihin. So, ito yun sana. Galing na ako doon sa lugar. Naalala nyo si Brother Hel Prado na nagpaabot sa inyo ng pambili ng mga tools. O, si Brother Hel Prado, isa sa ating very generous sponsor na nag-offer sa katunayan, napuntahan na po namin noong nakaraan, no, na pwede kayong tumira doon sa lupa niya na hanggat gusto nyong tumira, no, malaya kayong tumira doon na may bas-bas, no, na hindi na kayo mag-alala tulad nung dati na natutulog kayo doon sa dati nyong tinirahan na hindi talaga maiwaglit sa isipan nyo na maisip nyo na baka bukas paalisin tayo, baka bukas biglang may dumating, palayasin tayo. At nangyari na nga nung nakaraan na paggising nyo, nang akala nyo, normal day lang, pero paggising nyo sa umaga, sumalubong pala na sabi mo maraming sasakyan doon pumunta at pinaalis kayo. Okay. Diba? So, yun yung mga iniisip nyo at dumating na nga. So, ngayon, Kuya Brian and Ate Annalyn, ito, ako, nandito lang para umalalay sa buhay-buhay nyo na mapagaan at mapaayos, no, at mapabuti ang buhay nyo. At kasama yung aking sponsor na si Brother Hel Prado na kahit papaano ay hindi na tayo mag-iisip kung saan kayo titira at makikitira o makikisquat. At is doon, meron na kayong sariling tirahan na may basbas mula sa may-ari at pwede kayong manirahan hanggat gusto nyo. So, itanong ko lang, walang problema. Yung tulong, yung offer, nandito lang sa amin, nandiyan na sa sponsor natin. Pero ang magde-decide, no, kayo pa din. Nasa inyo yon kung tanggapin nyo, nasa inyo yon kung ayaw nyo, o sa tingin nyo kung saan mas okay sa inyo at alam nyo mas maganda yung kita nyo, yung alam nyo na mas mapagaan yung pamumuhay nyo, na alam nyo mas maganda para sa inyo. Kayo ang nakakaalam nun. Nandito lang kami para mag-offer tumulong, no, nasa inyo na yon kung ano ba talaga o kung saan ang gusto nyo. Ngayon, tanungin ko Ate Annalyn and Kuya Brian, may in-offer si Brother Hel doon sa Alaminos, doon sa Lukap, bakanting lupa, pinuntahan namin noong nakaraang araw. Gusto nyo po ba bumalik ng Alaminos at doon titira at mabigyan kayo ng bahay kubo? Dito na lang po ako, madam, kasi marami pa akong sinasadyan dito, madam. So, dito na lang kayo. Opo. Kasi kay Kuya Ronnie. Opo, madam. So, kayo, Ate Annalyn, tanungin ko, gusto nyo bumalik ng Alaminos or dito kayo manatili sa poder ni Kuya Ronnie? Dito na lang, madam. Para magsa-sideline na lang. Okay. So, good decision, no? Nakita ko naman dito na napakaganda, napakabuti, mabuti, ganun din, no? Parehas. Kung ano yung kabutihan ni Brother Hel Prado and kay Kuya Ronnie De La Cruz, parehas silang may busilak na gustong tumulong para dito sa mag-asawa, mga kabayan. Yun nga lang, nagkataon po, mga kabayan, no, na ito yung una nilang napuntahan at nasagip na Kuya Ronnie dyan sa labasan. So, nakita ko naman talaga dito, mga kabayan. Ako, wala akong masabi. Pumasok ako dito, sabi ko, mukhang magi-enjoy sila ni Kuya Brian and Ate Annalyn dito sa lugar na ito. Kasi malawak, malamig, maraming
pagkakitaan, bukod sa pangangalakal buy and sell na continue ngayon ni Kuya Brian, mga kabayan, hanggang dito dala-dala pa rin niya. Sa katunayan, yung mga nandiyan na nakita natin kanina, buy and sell po niya yan. Then, may marami silang mga sideline dito, mga kabayan, no? May sabungan, may manukan, may palaisdaan, may mga bakanting lupa dyan na pagtataniman nila ng mga gulay. So marami din silang opportunity dito, mga kabayan, no? Marami din. Pero doon naman din sa Lukap, sa Alaminos, meron din po, no? Yun nga lang, lupa na pwede ka rin magtanim dyan, pagtitirahan mo, paglagyan ng kubo. So ngayon, mga kabayan, parehas lang naman, no? Ay magiging okay yung pamumuhay nila. So nakita ni Ate Annalyn and Kuya Brian na mas feeling nila, mga kabayan, na magiging magaan yung buhay-buhay na dito, na marami silang sideline na kahit papaano. So wala tayong tutol dyan, mga kabayan, kasi yun naman ang gusto natin. Saan ba sila na alam nila nakikita sila ng bongga? So masaya tayo, no? Yung nabalitaan ko dito, mga kabayan, lahat ng pag-aalala ko, lahat ng isip ko nasaan sa mga kabayan na nakita ko pa dito yung kanilang tinirahan na maganda at maayos la dito. Wala. Masaya. No? At yung napili nila ngayon, mga kabayan, yes, agree ako. No? Wala namang problema kung hindi sila matuloy doon kay Brother Hel Prado. Kasi in-offer lang naman din yon. Wala namang problema, mga kabayan, kung dito sila. Kasi agree naman din po ako, mga kabayan. At nakita ko naman din kung ano yung pwede nila ditong pagkakitaan. No, big chick naman talaga, mga kabayan, 'di ba? So ngayon nakita niyo na ang mga sarili niyo na feeling niyo na mas okay kayo dito. Opo, madam. Panatag kayo dito. Opo. At marami kayong pagkakitaan. Opo, madam. Ayan. So swerte niyo, Kuya Brian, 'di ba? Opo. Nasabi kong swerte kasi natagpuan kita. Nagkaroon man ng problema na hindi natin inaasahan, napadpad kayo dito kay Kuya Ronnie, na hindi rin kami magkakalayo ni Kuya Ronnie ng gustong tumulong ng mga kagaya nyo. Nakahanap din kayo ng pamilya dito na kinupkup kayo at tinuring kayong pamilya. Diba? Napakaswerte mo pa rin. Diba? Doon ay nung panahon na yun na pinaalis kayo, hindi nyo alam kung saan kayo tutungo, naglakbay kayo na walang direksyon, naglumakad kayo na hindi nyo alam, ang dami yung iniisip, saan ba tayo nito, basta lakad lang kayo ng lakad, hila-hila ang bike nyo, pero umabot kayo dito sa Bugalyon, meron palang taong kumupkop sa inyo at napakabuting tao. Diba, Kuya Brian? Okay, so ayan po, mga kabayan, hindi ko natanungin ulit dahil maliwanag sa kanila ni Kuya Brian and Ate Annalyn na mas gustuhin nila dito manatili, no, kaysa bumalik doon. Dahil unang-una, yung mga gamit nila na binigay natin, na yung Durabox at saka yung lagay ng pinggan at lamesa na hindi naman dito magkasya, somatic, bininta nila, ginawa lang pambaon, mga kabayan, kasi wala silang on the spot, layas. So basta naisipan na lang nila, dinispose nila yung gamit na yon para mabitbit na ang pedal na magamit nila sa pangangalakal na meron silang baon, mga kabayan. So, syempre, magpapasalamat pa rin po ako kay Brother Hel Prado, pasensya sa abala, salamat sa magandang offer, and ganun din kay Kuya Raymond Prado at sa kanyang mga kapatid o sa pamilya. Salamat din kasi nandyan kayo nakasuporta sa daddy nyo, no, sa kasiyahan ng daddy nyo, no, nakasuporta kayo sa alam mo yon, yung pagtulong sa kapwa. Kaya maraming salamat po, Brother Hel. Pasensya na po, Brother Hale, sa mga tulong mo at mga offer mo sa amin. Maraming salamat po dahil nandyan ka, nakabuti mo pong tao. Pasensya na po talaga kasi sa mga ino-offer nyo po sa amin, kasi kwan po ako dito, sir, yung kampante na po ako dito, sir, kasi marami po akong sinasadin ngayon dito, sir. Salamat po, sir, ulit sa inyo, sir.
Salamat po. Yan, maraming salamat po sa tulong niyo sa amin. Sana manawaan mo kami kay may utang tumulong sa amin na nagamit dito. Saka masaya po kami dito. Maraming salamat po. Kay Kuya Ronnie na nagpupuk po sa amin dito, kung hindi niya po na kami nakita, nagpapasalamat po ako dahil nakita po niya ako na nandyan kami sa gilid. Maraming salamat po at pinuntan po niya ako. Salamat po, Kuya Ronnie. Maraming salamat din kay Kuya Ronnie dahil natulungan kami sa pagpupuk niya dito. Maraming salamat po, Kuya Ronnie. Ayan, okay. So, ayan po mga kabayan, final decision ni Kuya Brian and Ate Annalyn, respetuhin po natin. Sabi ko nga, wala akong itulak at kabigin sa opportunity 1 and opportunity 2, which is kay Brother Hel and kay Kuya Ronnie. So, parehas na po mga kabayan. Kailang sila ang magde-decide kung saan sila mas komportable at mas okay sa kanila. So, doon sila. So, respetuhin po natin yon. Basta, nandiyan lang si Brother Hel. Anytime, kung kailangan ni Ate Annalyn and Kuya Brian, ay bukas ang palad ng pamilyang Prado po mga kabayan ng Alaminos. And maraming salamat, Kuya Ronnie De La Cruz, sa pagsagip at pagtulong, pag-alalay at pagbigay ng magandang opportunity dito sa mag-asawa. Maraming salamat sa ginintoang puso mo, sa kagaya mo, no, na talagang nandiyan yung pagiging kapwa, no, matulungin sa mga kababayan natin na tulad nila. Salamat po, Kuya Ronnie. Sana i-bless pa ni Lord ng bonggang-bongga ang mga ganitong klaseng tao, mga kabayan, na nandiyan, na hindi nag-atubiling tumulong o magbigay daan, no, at mabigyan ng chance na mapaayos yung buhay nila. Dahil dito, mga kabayan, talaga napakasarap ng aking puso, no? Napakasarap ng aking puso, mga kabayan, na nakita ko dito na okay sila. Yes, okay sila. Sa katunayan po, mga kabayan, in-offer nila na pwede naman tirahan, inakyat namin yung bahay. Pero siguro nahiya sila. So sabi nila, dyan na lang daw po sila, mga kabayan. Okay naman. No? Mas safe pa nga sila dyan, mga kabayan, kaysa doon sa kubo nila. Eh yan, hindi kayang liparin ng hangin. 'Di ba? Eh yun, pag malakas ang hangin, ay kayang-kaya liparin ng hangin, mga kabayan. Ang importante sa ngayon ay nakikita na natin unti-unti na nagbabago yung kanilang pamumuhay, mga kabayan, mula nung nakita natin sila, no, hanggat napadpad dito, mga kabayan, at higit sa lahat yung araw-araw nilang kita, at higit sa lahat yung araw-araw nilang pangangailangan na hindi na sila mahihirapan. So yung importante doon. Okay, so ayan po, mga kabayan, abangan po natin, no, kung ano pa ang mangyayari, no. Sana Kuya Brian, Ate Annalyn, ingatan natin yung tiwala na pinagkaloob sa inyo ni Kuya Ronnie at sa kanyang pamilya, no? At gantihan natin, gagawa tayo ng kabutihan sa kanila. Bibihira sa tulad ni Kuya Ronnie at sa kanyang pamilya na mayroon pa palang taong kagaya nila. Bibihira natin matagpuan yan. Ha? Kung ayaw naman natin dito, kung nagsawa na tayo, kung ayaw na natin, kung gusto natin, meron pa tayong ibang gawin, meron pa tayong ibang plano sa buhay-buhay, no problem, maintindihan nila yan. Pero ang respeto na natili, magpaalam ng maayos, makiusap ng maayos, at makisama ng maayos sa kanila. Dahil anytime, pag gusto nyo bumalik dito, ay bukas ang palad nilang tanggapin kayo. Ha? Ate Annalyn, yun ang importante talaga. Kahit saan tayo mapadpad, saan tayo magpunta, yung mga taong nagbigay sa atin ng opportunity, huwag natin kakalimutan at huwag nating iwala yung respeto natin sa kanila. Okay? Okay. So yun lang. Mag-ingat kayo dito, magpakabait, no? At gawin lahat at mag-ipon. Ha? Mag-ipon. Mag-ipon at sana dito na talaga kayo magtagal na para hindi na kayo yung no permanent address. Kasi mahirap.
Mahirap talaga. Kaya nga ako gumagawa ng paraan. Dahil marami akong plano sa inyo doon kung natuloy kayo sa lupa ni Brother Hel. Pero ito ay nakita ko naman na maganda at okay. Okay, sige. Sundin nyo yung desisyon nyo na alam nyo namang ikakabubutin nyo. Nandito lang kami, no? Nandito si Kuya Ronnie, si Brother Hel, no? Kaya samantalahin nyo na ang pagkakataon ito. Huwag nyo nang pakawalan. Dito na kayo para hindi yung lipat doon, takbo doon, hindi nyo alam kung saan. Dito na kayo. Malay nyo, pagdating ng panahon, dyan lang kayo nakatira. Malay nyo, pagdating ng panahon, kahit papaano mayroon kayong kubo dyan o kubo dyan. Isipin nyo na lang na pamilya. Kasi tinanggap kayo dito ni Kuya Ronnie na pamilya kayo. Kaya isipin nyo rin na sila ay pamilya nyo din. Ha? Okay, sige. So, ayan po mga kabayan. Okay na, natagpuan na natin sila. Nakausap ko na mismo si Kuya Ronnie de la Cruz na nagkupkop sa kanila. Maraming salamat at sa pamilya. And okay na rin kayo na nakita natin si Kuya Brian and Ate Annalyn. Bye!